Hi mga palangga, it's me again JP and welcome back to Darren Nilangga YouTube channel. In this video mga palangga, I'm going to do a quick review and share ko na rin sa inyo mga palangga on how I use my GoTime debit card. So if you wanted to know more about this GoTime card, well this video is perfect for you, so keep on watching. And before we start mga palangga, as always, disclaimer lang po, I don't work with GoTime Bank. So kapag may mga questions kayo or account issue with your GoTime account, please reach out directly to their customer service. Huwag po kayo magalit sa akin, nagre-review lang po tayo. So bago ako magkaroon nitong GoTime card mga palangga, meron ako before itong Go Rewards card. So, na-avail ko ito mga palangga sa Robinsons Department Store at sobrang helpful talaga nitong card na to, itong rewards card mga palangga, kasi nagagamit ko siya kapag bumibili ako sa Robinsons Department Store, kapag nag-grocery sa Shopwise, o di kapag nagbubook ako ng flight tickets sa Cebu Pacific. At saka madami pa siya mga partnered companies na kung saan magagamit natin itong Go Rewards card. So, kapag nagpe-purchase ka or nag-spend ka, pwede mong gamitin yung Go Rewards card mo para maka-earn ka ng points with your spending. And last 2022 mga palangga, which is 2 years ago, so nag-grocery kami sa Shopwise and then may nag-offer sa akin mga palangga na pwede ko daw may upgrade itong Go Rewards card ko into GoTime debit card. So meron silang booth doon sa Shopwise na kung saan I was able to get my GoTime debit card for free. And same lang siya ng function mga palangga with Go Rewards card. So basically, kapag gagamitin mo siya, you can still use this to earn points sa mga purchases natin with those partnered companies ni Robinson. As far as I remember mga palangga, hiningan niya lang ako ng isang valid ID, tapos pina-fill up niya ako doon sa booth nila, yung parang may machine doon. Pina-fill up niya lang ako ng mga details ko when it comes for registration sa aking GoTime account. And then, after a few minutes mga palangga, binigay niya sa akin itong aking GoTime debit card. So, di bali mga palangga, itong GoTime debit card is combination na siya ng Go Rewards card and also debit card. And then, pina-download niya din ako mga palangga ng GoTime Bank sa aking cellphone na kung saan I can manage my GoTime debit card. So, di bali itong GoTime Bank mga palangga is parang katulad siya ni Maya or ni GCash na madami kang options na magagawa. So, pwede mong gamitin yung GoTime Bank mo para makapag-send ng money to another GoTime Bank user. You can also do bank transfer, you can pay bills, you can buy loads, you can create savings. And the good thing with this is you can also view your Go Rewards points. So every time na gagamitin natin yung ating GoTime card, so meron na tayong option para makita natin kung magkano na ba yung ating running points dito sa GoTime Bank app. Try ko na din gamitin mga palangga yung savings account dito sa GoTime Bank. At nakakatuwa din kasi they offer high interest, which is 5%. However, noong 2023 mga palangga, hindi ko na siya pinagpatuloy when I found Maya Savings, kasi si Maya Savings kaya niyang mag-offer ng more than 6% of interest. So, mas higher yung mag-offer si Maya Savings compare kay GoTime Bank. Kaya naman, tinake advantage ko ng lumipat kay Maya Savings. Pero, anyhow, mataas pa rin yung offer ni GoTime Bank, which is 5%. Unlike with the local banks, diba? Sobrang baba ng interest. Kaya, okay din naman mag-save dito kay GoTime Bank. And another reason din mga palangga kung bakit hindi ko na pinagpatuloy yung pag-save with my GoTime Bank account. Kasi, yung pag-reflect ng interest niya mga palangga is every end of the month. So, isang beses siya sa isang buwan mga palangga mag-reflect yung total interest na na-earned mo. Unlike kay Maya Savings na everyday talaga or everyday mo makikita yung earned interest mo. So, mas na-encourage ako kay Maya kasi nga everyday ko siya nakikita. So, nakakatuwa na may pumapasok na extra money doon sa pera mo everyday. Kaya naman, I decided na i-transfer or i-move yung savings account ko into Maya Savings. Pero up until now pa rin naman mga palangga, ginagamit ko pa rin yung GoTime Bank app ko when it comes for monitoring my Go Rewards points. Kasi isa sa mga nagustuhan ko mga palangga with this GoTime Bank, kasi nga lagi kong gamit na gamit yung Go Rewards card before, and yun din yung reason kung bakit ko siya in-upgrade into GoTime debit card is para sa Go Reward points talaga. With my GoTime Bank app, dahil nga na-monitor ko kung ilan na yung points ko, I also have the option there mga palangga na ma-redeem yung aking points into cash. So, pwede ko siya i-convert mga palangga from points into cash. Yun nga lang, for every 1 point, equivalent niya is 80 centavos. Kaya kung gusto mo ma-convert yung mga Go Reward points niyo mga palangga into cash,
So I think much better ni-upgrade nyo na siya sa GoTime Bank na kung saan pwede nyo na ma-transfer or ma-redeem yung inyong mga points into cash directly sa inyong GoTime Bank account. And by the way, just a quick information na din mga palangga, yung Go Reward Points kasi magagamit natin siya pang deduct doon sa total spending natin. Let's say for example, nag-grocery ka na nagkakalaga ng 300 pesos, tapos meron kang points mga palangga, let's say 100 points meron ka dun sa Go Rewards card mo. So, instead na magbayad ka ng 300 pesos, pwede mong i-redeem yung points mo pambawas dun sa total amount ng nagastos mo. So, babawasan nyo na ng 100 points equivalent into 100 pesos kasi kapag mag-redeem ka mga palangga directly into your purchases, yung 1 point is equivalent yun na is 1 peso. Kaya, mas the best pa rin na mag-redeem para ipang-deduct sa purchases mo. Unlike kapag mag-redeem ka, tapos i-convert mo into cash. So, may bawas siya, which is 20 cents yung deduction kasi yung 1 points mo ay equivalent yun na lang is 80 centavos kapag i-redeem mo siya into your GoTime Bank. Pero kapag i-redeem mo naman siya to deduct with your total purchases directly, so 1 point equivalent niya is to 1 peso. Kaya mas sulit pa rin gamitin siya na pang-deduct sa mga spending natin. So, yun yung mga ways mga palangga kung paano natin ma-redeem yung ating mga points with our Go Rewards. And having a GoTime account ka mga palangga, ma-maximize natin, magkakaroon tayo ng option na pwede natin ma-convert yung ating mga points into cash directly sa ating GoTime account. And share ko na din sa inyo mga palangga na nakapag-ipon ako ng more than 200 points sa aking Go Rewards. Niredeem ko siya mga palangga directly into my GoTime Bank at yun yung ginamit ko para makapag-save. May time din mga palangga na nakapag-ipon ako ng 300 points which is last year. Tapos naibawas ko siya sa mga groceries ko. Kaya sobrang helpful talaga mga palangga nitong GoTime debit card. Lalo na kapag nag-grocery kayo sa Shopwise or lagi kayo nabili sa Robinsons Department Store at saka sa mga partnered companies niya. So I think much better to have a GoTime card or Go Rewards card para ma-take advantage natin yung mga points na pwede nating ma-claim or may redeem. And for now mga palangga, ginagamit ko na lang talaga itong GoTime card ko para makakuha ng points or para ma-claim ko yung mga points ko. At sa mga GoTime user dyan, share nyo naman sa comment section mga palangga kung paano nyo nagagamit yung inyong GoTime card at kung ano yung nag-experience nyo para naman mabigyan natin na idea yung iba natin mga palangga na gusto din mag-try at magkaroon ito ng GoTime card. So that's it for our quick review mga palangga. I hope na naging helpful ang video na ito. And don't forget na rin po to like and subscribe for more helpful videos like this. As always, my name is JP and remember to be kind to yourself and to others. Thank you so much mga palangga for watching. I'll see you all on our next video. Bye!